totoo lang. Exclusive! Dalawang tauhan na mga ampatuan na nakita sa massacre site sa Maguindanao. Handa raw makipagtulungan sa pulisya kung bibigyan ng proteksyon. Sir, tulungan niyo kami makapunta dito yung pamilya namin. Bakit? Tatakot akong baka pagpapatayin sila ng mga nato doon. Exclusive! Litrato ng nawawalang backhoe operator sa Maguindanao. Inilabas na ng pulisya. Dating Pangulong Fidel Ramos, sinabing dapat mag-resign na si Pangulong Arroyo ngayong tatakbo siyang kongresista. Kilos protesta kontra kay Pangulong Arroyo sa UP Diliman na uwi sa karahasan. Nakita ko yung ginawa mo! Nag-aangat maging Pangulo, umabot sa 79. Paano kaya sila sasalain ng COMELEC? Everybody wants to become president. Binata, patay sa hazing sa Tarlac. Sa Cebu, aktual na pagsagip sa mahigit 500 pasahero ng nakatagilid na barko. Tutukan. Iraqi journalist na nampato noon ng sapatos kay dating US President George W. Bush. Binato rin ng sapatos sa isang press con sa France. Susan Roses, sino ang susuportahang kandidato sa 2010? At mga bagong makakalaban ni Darna. Kilalanin! Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Bodyguard ng pamilya Ampatuan na posibleng kasama sa mga nang massacre sa 57 katao, kabilang ang mga taga-media sa Ampatuan, Maguindanao. Arestado na ng pulisya. Ang dalawa ay nakita sa mismong lugar kung saan naganap ang massacre nung mismong araw na naganap ang krimen. Nagmamakaawa po sila, nangangamba daw sila para sa seguridad nila at ng kanilang pamilya. Nakatutok si Emil Sumangil live mula sa lungsod ng Cotabato. Emil. Samantala mga kapuso, inilabas na po ng pulisya ang litrato ng operator ng backhoe na ginamit sa paglilibing sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Pinagahanap na po siya ngayon, isa siya sa mga inasahang makapagbibigay ng mahalagang testimonya kaugnay sa karumal-dumal na krimen. Nakatutok si Chino Gaston, eksklusibo. Ang picture ni Hamid De La Yuden ang sinasabing gumamit ng backhoe noong November 23. Ang backhoe na ito ay nakita sa massacre site kung saan nakuha rin ang bangkay ng 57 biktima kasama na ang 30 miyembro ng media. Inilabas ng PNP ang larawan para makakuha ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Sa 3 backhoe operator ng probinsya ng Maguindanao, si De La Yuden na lang ang hindi nagpapakita sa mga otoridad. Sa tantya ng mga investigador, malaking bagay at anumang pahayag mula sa mga backhoe operator. Sino man daw ang may gamit at nag-akyat nito sa massacre site ay tiyak maraming alam. Once the investigating team will be able to identify the driver and have custody of the driver, then that's really very important or substantial lead. And from there, you can really start identifying the personalities involved. Pero nang nagbigay ng surrender feeler si De La Yuden sa pulisya. Pero sa mga nakalipas na araw, di na raw siya makontak. Maging kamag-anak daw niya, walang alam sa kinaroroonan ni De La Yuden. Ang dalawa pang backhoe operators na sina Efren Macanas at Alberto Pangilinan nauna nang sumuko. Ayon kay Macanas, nang dumating siya sa Kapitolyo nung Lunes ng umaga, wala na ang backhoe at sinabing dinala na ni De La Yuden. Mula sa General Santos City, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Samantala mga kapuso, balikan po natin yung ulat tungkol sa dalawang bodyguard ng pamilya Ampatuan na hinihinalang kasama doon sa mga nang massacre doon po sa may Ampatuan, Maguindanao. Nagbabalik po si Emil Sumangil live mula sa lungsod ng Cotabato. Eksklusibo po ito. Emil. Mike, handa raw ang dalawang miyembro ng Civilian Volunteer Organization na makipagtulungan sa investigasyon sa massacre sa kondisyong bibigyan sila at ang pamilya nila ng proteksyon.
Sina Ismael Canapia, 27 years old, at Takpan Dilun, 36 years old, mga miyembro ng Civilian Volunteer Organization sa Maguindanao. Sa kwento ng pulisya, nakasalubong ng unang batch ng Army soldiers sina Canapia at Dilun noong hapon ng November 23 na pababa sa massacre site sa kanilang habal-habal, may dalang baril. M16 Armalite ang dala ni Canapia. Shotgun naman daw ang bitbit ni Dilun. Ang mga sundalong taga-Philippine Army papunta sa massacre site para rumisponde. Noong araw daw na yon, dapa at mahaba ang buhok ng dalawa. Pero nang arestuhin, ilang araw ang makalipas, kalbo na ang dalawa. Kinumpirma ng pulisya na nagsisilbing security ni Mayor Andal Ampatuan Jr. si Canapia na nagpositibo din sa drug test. Si Dilun, security naman daw ni Ampatuan Vice Mayor Dato Rasul Sangki. Kasama sa mga sumailalim ng ballistic test, ang M16 Armalite at shotgun ni Canapia at Dilun. Napatunayang pinaputok sa massacre site ang M16 ni Canapia. 36 rounds daw ang pinakawalan nito base sa mga basyo sa massacre site. Napatunayan din base sa posisyon ng mga basyo mula sa Armalite ni Canapia na 3 beses itong nagpalipat-lipat ng lugar habang nagpapaputok. Huli nitong pinwestuhan ng hukay kung saan nakita ang bangkay ng DZRH broadcaster na si Henry Araneta at iba pang kagawad ng media. He fired his gun in this place, then he went up in the elevated area and fired against his gun. Doon po sa lugar na posible siyang pumwesto, sir, meron ho bang media na natagpuan malapit doon sa area, sir? Sure. Isa sa ilalim muli sa test ang shotgun ni Dilun dahil nagnegatibo ito. Ibig sabihin, hindi pinaputok. Bagay na di matanggap ng pulisya. Pero todo tanggi sina Canapia at Dilun sa akusasyon. Malayo po sir, pero nakikita ko yung mga truck doon na nakapasok doon. Anong truck yung sinasabi mo na yun? Mga service sir. Oh. Service sir, tapos may narinig akong putok. Hindi sir. Ha? Hindi sir. Anong hindi? Hindi ko nagamit yun sir. Papaalis na kami nang biglang tila magpahiwatig ang mga suspect. Handa raw silang makipagtulungan kung matitiyak ng pamahalaan na ligtas ang kanilang sarili at pamilya. Sir, tulungan niyo kami makapunta dito yung pamilya namin. Bakit? Tatakot akong baka pagpapatayin sila ng mga dato doon. Yung mga tao din natunsay. Natunsay sir. Natunsay? Oo, yan ang kinatatakutan namin. Magka-panunin na yung mga tao, mga pamilya namin doon sir. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil. Mula sa Cotabato, dinala ang 2 arestadong bodyguard ng mga ampatuan sa Maynila para maimbestigahan. Pasado alas 2 ng hapon sila dumating sa NAIA 3. Eksklusibong nakuhanan ng GMA News ang pagdating ni na Ismael Canapia at Takpan Dilun. Gwardyado sila ng 4 na pulis. Nakaposa sina Canapia at Dilun mula sa airport. Dinala sila sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame para sa karagdagang investigasyon. Hindi pa rin po makapaniwala ang kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre sa mapait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang isa po sa kanila nang wala na ng kapatid, nawalan pa ng ama. Nakatutok si Claire Delphine. Mag-aalas 11 ng umaga, dumating si Ivy Maravilla mula sa Kuwait kung saan nagtatrabaho siya bilang domestic helper. Bigla ang umawida sa pagkamatay ng asawang si Bart, isa sa mga mamamahayag na biktima sa Maguindanao Massacre. Di raw muna ipinaalam sa kanya ng mga kaanak ang tunay na nangyari. Mga kaibigan daw niya sa Kuwait ang nagkwento ng balita. Yung sinabi lang nila sa akin,